I'm back! Baraku back! Welcome to Cooking ng Ama Mo. Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapagluto. Pero today, samahan nyo ako dahil napagtripan kong magluto ng Maha Blanca, baby! Alright, wag na tayo magpatumpik-tumpik. Ang unang-unang sangkap na kailangan natin is bonus kernel corn. Siyempre, yan ang star ng Maha Blanca natin. Bonus lang para mura. Kailangan rin natin ng cornstarch, of course, para lumapot yung Maha Blanca natin, para mabuo siya. Siyempre, kailangan rin natin ng pampatamis, Alaska kondensada, baka naman. Alright, and susunod, pag may kondensada tayo, syempre may evaporada tayo, Alaska pa rin. Again, baka naman. And then of course, meron tayong coconut milk or kakanggata. Tapos meron tayong rest back ng cornstarch, just in case kulangin yung cornstarch natin, di ba? Pero ang feeling ko kasi konti lang to eh. Anyway, paghalu-haluin muna natin itong mga sangkap natin. Siyempre, unang-una yung cornstarch. Yan, tanggalin natin siya sa plastic at ilagay na natin siya sa mangkok. And then, of course, pagkatapos ng cornstarch, lalagyan natin siya ng tubig and haluin natin siya para ma-dissolve, baby. So, halo-halo lang tayo rito. Dagdag pa tayo ng konting tubig para siguradong tunaw na tunaw yung cornstarch natin. Alright. So medyo yung tagahalo natin nahihirapan maghalo. So tinatanong niya sa akin anong difference ng harina and cornstarch. Actually, hindi ko rin alam. Kung alam nyo, comment down below. Pero sa ngayon, haluin muna natin tong cornstarch with water natin. And of course, pagkatapos natin haluin yung cornstarch and water natin, syempre ipe-prep na natin yung iba pang ingredients na kailangan natin sa Maha Blanca, katulad ng coconut milk o ng kakanggata. So yung kakanggata natin medyo malapot siya, so dinagdagan natin siya ng konting water and then haluin na natin dito yung Alaska evaporada para mas creamier yung Maha Blanca natin, and then let's put in the condensada as well. So simutin natin ang laman ng lata dahil mahirap ang buhay ngayon. So make sure na lahat ng content ng can ng kondensada is added to our mixture for Maha Blanca. So ang mixture natin right now is yung coconut milk or kakanggata, yung evaporada or evaporated milk, and then yung condensed milk natin, pinaghalo-halo na natin. And then of course, yung star ng Maha Blanca natin, which is the kernel corn ng SM Bonus. Yeah, para mura lang, hindi tayo masyadong magastusan. And then of course nilagyan natin ng konting water na galing dun sa kernel corn para mas lumasa yung Maha Blanca natin ng mais. And pwede na tayo magsimula magluto. So i-turn on na natin yung induction cooker natin. Hihintayin natin siyang mag-boil, pero habang hinihintay natin, kailangan natin siya haluin ng haluin kasi baka masunugan tayo ng cornstarch sa ilalim ng wok natin. So ayan, nakikita natin na lumalapot na yung mixture natin. So kailangan halo lang tayo ng halo para hindi masunog yung ilalim natin, and then low fire lang tayo hanggang maging malapot yung mixture. So i-fast forward na natin kasi ayoko kayong maboring sa paghalo natin. So yun, nakikita nyo, dinadagdagan lang natin ng konting cornstarch with water. And after a while ng paghalo natin, ayan, makikita natin lumalapot na yung Maha Blanca natin. So pag nakikita natin na medyo hindi na dumidikit yung mixture dun sa wok natin, that's the time na pwede na natin itigil yung paghalo and
i-transfer natin dito sa malupit na lalagyan natin na galing sa Jollibee. So, lalagyan natin galing lang to sa Jollibee. Hindi natin tinapon kasi nang hinayang tayo. So, tinago natin siya. So, ayan, nagagamit natin siya. Di ba? So, lalagyan yata yan ng spaghetti ng Jollibee at saka ng Chicken Joy. So, ayan. Ngayon, lalagyan na siya ng Maha Blanca ni Chocho. Ayan. So, after nito, pwede na natin siyang ilagay sa ref. I-chill natin siya for 4 to 5 hours sa ref. And then, after nyan, pwede na natin siyang tikman. Nakikita nyo pa yung tortang talong. Meron ulam namin kagabi, tortang talong. Sa ref. And then meron tayong Red Horse sa ref. Alright, so hintay tayo ng 5 hours. After 5 hours, eto na yung finished product natin na Maha Blanca. Tingnan natin kung papasa sa taste ko itong ginawa natin Maha Blanca. Iwa tayo ng konting piraso, tapos lagay natin dito sa platito natin para malaman natin kung success ba tong experiment natin kaninang umaga. So ito yung Maha Blanca natin, medyo focus natin. So judgment time, tikman natin kung masarap. Sarap ba siya? Ayan siya, kitang kita yung core, no? Tikman natin. And habang tinitikman natin, wow, ang sarap nga. Okay, so pwede ko nang sabihin sa inyo na masarap ito. Subukan nyo sa bahay. And habang pinapanood nyo kung paano ko to kainin, para dun sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel. Maski paminsan-minsan lang ako mag-upload ng video. Subukan nating mag-upload ulit na mas maraming video, at least twice a month. And then paki-click na rin yung bell button para ma-notify kayo sa mga bagong video. Thank you for watching. I hope you guys enjoyed this video. Bye!